ang mga kabataan. Sila ang mga inosente at walang muwang sa mga piligid nila. Subalit, merong mga kabataan ang hindi nabigyan ng pagkakataon at naiwala sa kanila ang pagiging inosenteng bata. Nakikita natin dito, ang mga kabataan ay namulat na maaga sa mga krimen, tulad ng mga kasong pag-i-snatch, paghahablot ng hikaw sa tenga. Mukha man silang inosenteng bata na walang kamuwang-muwang sa buhay, ay sila din ang mulat at ninais gumawa ng krimen. Paraan upang mabigyan lang ng magandang kinabukasan, halos gumapang sa hirap na nararanasan. Hirap na kahit minsan di lang magugunawakan. Ngayon natagpuan ko ang sagot sa katarungan. Mula ng bata pa naman ang aking isipan. Ang bawat payo sa ingat ako'y nagsasabihan, hindi pinapansin kahit alam na. At ito ang mga batang nakilala namin sa Binondo. Napadpad ako dito dahil sa sa lola ko nga. Dahil dito ko nakilala yung mga magulang ko. Dito ko nakilala yung kapatid ko, pinsang ko, mga tita ko, tas mga tito ko. Dito. Andiyan po sa Divisoria. Tapos, napunta ako rito. Titinda ng kape. Malaboy-laboy lang ako. Tapos, may nakita akong isang tindahan dyan. Ayun, may payong. Ayun, may payong na yun. May soler doon. Nakita yung yung mga ugali ko. Mga paghihigip. Inutusan ako. Tapos, natuto rin ako. Dahil sa drugs, natuto ako. Marijuana, solvent. Kasi pinagbabawal na gamot, nasabukan ko na rin po. Hindi kayo, anong mga ginagawa mo dito? Matawag ng jeep. May trabaho po ako. Doon po. Ano lang po? Taga-igib lang po. And then nilagay ko sa loob ng bag. Hindi ko alam na nakabukas na pala dahil slash na pala. Biglang, ang lumabas dun sa bag ko is yung compact ko na makeup. So yun lang yung bumagsak at never knew. Pero makakatakot siguro na pabata na pabata yung mga nag-aano sa atin. Mga solvent boys, mga solvent girls, dito katulad na lang, hindi lang naman dito sa barangay namin, kahit sa ibang barangay. Pag yan, napunta rito na sa lugar na yan, sa lugar namin, pag wala nang magamit na pera yan para sa pambibisyo nila, yan. Maaaring gagawa na sila ng pang-snatch dyan sa labas. Sakay sila sa jeep, bigla-bigla na lang mga upload ng cellphone o tawag na ito, airlinks, mga ganun, di ba? Ayon sa NSCB o National Statistical Coordination Board, halos 2.2 million ang hindi pa nakakapag-aral noong 2007. Kadalasan sa edad na 6 to 16 years old ang mga ito. At 1 out of 10 children ang mga walang tahanan. Juvenile delinquency law is that law that is applicable to juvenile delinquents or those so-called minor. Kaya ako yung deserving kasi dahil sa magulang, gusto ko mahal sa magulang ko. Pag nakita magulang ko, magbabago Sa ako. jeep, hindi naman kami nagbabayad kasi sa jeep sumasabit lang kami. Tapos pag sa jeep, lahat ng bag nila, iniiwas nila sa amin. Ganun. Parang, ay naintingin sa amin, masama. Parang ano yung nararamdaman nyo sa Nakakainis. Nakakainis yung ganun. Paano nakakainis? Parang sarap tutuwanin na lang eh. Lapitan pag kaming napapakaway, mga ba talaga ang aming mga pangarap. Sa buhay na sana ay umilag, pero hindi namin nagawa pagkat wala ang magulang. Ano ang dahilan, bakit kami pinabayaan? Kakalasangan! Para sa Ikaw naman dyan, oh! Hoy, Pinondo! Bata Pinondo!
nga ba talaga? Sana nga aking ama ay nanandito kapag hindi ko na kasi masabi ang totoo. Yung makayakap lang kita at makasama ka ama. Kahit na alam ko na wala ka talaga, ikaw ang nagsilbing larangan para sa amin. Iba't ibang trahedya ang amin ninantungan, iba't ibang mga bata. Ilang taon na nila ginagawa yan. Tapos ginagawa na silang gawin yun. Dahil nga masama yun, against sa batas yun. Pero yun lang, halimbawa yung means of living nila, yun lang ang natutunan niya para buhayin ang pamilya niya. So kumbaga parang intertwined na yung hindi problema. Hindi siya pwede, kailangan mo siyang ayusin yung kanyang pag-ugali. At the same time, kailangan mo rin ipatintindi sa bata kung ano yung kaya pang gawin ng bata para makatulong. Asa pa ba ang mga batang ito? Limit sa kaalaman nila na wala ng pag-asa at wala ng saysay ang pagbabago. May pag-asa ko kaya silang Yun yung panahon na nag-jealous ako sa kuya ko. Kaya nag-decide akong magrebelde sa pamilya ko. Madalas akong nasa labas, batang tambay kung tusin. Meron rin akong mga nakilalang mga batang tambay. Kaya doon ko natutunan paano mag-rugby, manigarilyo, kahit na hanggang sa matutunan ko rin mag-snatch, magpitas hikaw. Tsaka madalas rin kami mag-away. Nung nadala na ako sa DSWD, doon ko naramdaman yung takot eh. College student na ako ng STI College Recto. Kinukuha ko yung kursong computer science ko ay hindi hadlang ang nakaraan mo para sa kinabukasan mo. Maging pulis. Isang rapper. Sa pag-aaral po. Pause ako eh. Okay lang yun. Bilis na. Bakit pa di ko limot ang lahat ng nadaraman nung Gawa nila, isipin natin at ilagay sa puso natin na sila ay bata na musmus pa lamang na walang inisip na iba kundi may isang pangarap. lamaking mahal.